Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Pedro. Taong 1978 sa lugar ng Zamboanga del Sur. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, huwag po nating kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mapapakinggan nyo rin kami sa kwentong palakbay. Yun lang naman mga kabaryo. Simulan na natin ang kwento. Sa mga panahong ito, bukod sa pagiging albularyo, ay gumagawa rin si Pedro ng mga kandila bilang hanap buhay. At tanging kasama niya sa buhay ay ang kaibigan at kababatang si Paeng. Sa pusod ng kagubatan ng Zamboanga del Sur, sumasayaw ang mga anino sa ilalim ng mapulang buwan. Ang katahimikan ay tila naghihintay ng dugo. Sa gitna ng madilim na daan, dahan-dahang naglalakad si Pedro. 50 anyos, dala ang kanyang baston at maliit na sisidlan ng langis. Hindi siya narito para manggamot ngayong gabi. Narito siya para tapusin ang isang halimaw na ilang dekada nang nagpapahirap sa bayan. Si Menandro, ang pinuno ng mga aswang. Sa bawat hakbang niya ay kumakaluskos ang tuyong damo at sa hangin ay may bahid ng mabahong amoy ng bulok na laman. Alam ni Pedro, hindi na ito simpleng panggagamot, kundi laban hanggang kamatayan. Menandro, lumabas ka na. Hindi na ako natatakot sa iyo. Pedro, matagal kitang inobserbahan. Ngayon, oras na para magtapos ka. Kung matapos man ako, hindi ito ngayong gabi. Matanda ka na. Madali na kitang durugin. Matanda? Oo. Pero dala ko ang karunungan ng 5 dekada ng laban sa mga kagaya mo. Walang halaga ang karunungan sa matalim na kuko at pangil. Pero may halaga ito sa liwanag at dasal. Tignan natin kung gaano katagal ka tatayo sa harap ko. Mula naman sa kadiliman, biglang sumibat si Menandro. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na bumabagsak sa biktima. Mabilis ang galaw, parang kidlat, ngunit si Pedro ay handa na. Sa unang hampas ng kanyang bastong kawayang tinik, tumama ito sa kaliwang tadyang ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tama at isang ungol ng sakit ang lumabas sa bibig ni Menandro. Ngunit imbes na umatras, lalo siyang nagngit-ngit sa paligid. Gumagalaw ang maliliit na anino, mga alagad niyang aswang na nagmamanman, tila ba naghihintay ng utos. Hindi lang ako ang kalaban mo, Menandro. Lahat ng kabutihan ay laban sa'yo. Kabutihan? Walang puwang ang kabutihan sa mundong ito. Sa mundong nilalason mo. Oo. Pedro, gusto kong makita ang takot sa mga mata mo bago kita patayin. Hindi mo yun makikita, Menandro. Tignan natin kung mapipigil mo pa to. Subukan mo, halimaw. Maghanda ka na sa kamatayan mo, Pedro. Muli namang sumugod si Menandro. Ang mga kuko niya'y humiwa sa hangin. Muntik tamaan ang muka ni Pedro. Mabilis na umikot si Pedro. Nagbitaw ng dasal habang iniiwasan ang sunod-sunod na atake. Mula naman sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na sisidlan ng banal na langis at isinaboy ito sa katawan ng halimaw. Sa isang iglap, kumulo at umusok ang balat ni Menandro. Parang tinutunaw ng apoy. Umalingaw-ngaw ang isang nakapanlulumong sigaw na nagpayanig sa lupa. Pedro, ano itong ginawa mo sa akin? Liwanag laban sa dilim, Menandro. Masusunog kita ng buhay. Hindi ako ang masusunog.
kundi ikaw, Menandro. Hindi mo alam kung gaano ako kalakas, Pedro. Alam ko kung gaano kakahina ang isang pusong puno ng kasamaan. Puso, matagal nang patay ang puso ko, Pedro. Kaya oras na para sumunod ka sa mga patay, Menandro. Bigla namang nagbago ng anyo si Menandro. Lumaki ang kanyang katawan, namutla ang balat at ang matay nagliliyab sa pulang liwanag. Ang mga ngipin niya'y humaba at sa bawat galaw, lumalagotok ang kanyang buto. Humarurot siya patungo kay Pedro na parang baliw sa bangungot. Ngunit sa bawat paglapit, ang baston ng albularyo tumatama sa braso, sa hita at sa dibdib. Ang tunog ng tama ay parang paghampas sa matigas na kahoy. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang halimaw ay lalong naging mabangis at ang kagubatan ay tila sumasama sa kanya. Hindi mo ako mapipigil, Menandro. Pedro, matutunaw ka rin sa dilim. Hanggat may liwanag, walang dilim na magtatagumpay. Puro ka salita, Pedro. At ikaw, Menandro, puro ka namang kasalanan. Ngayon, Pedro, titigil na ang puso mo. Kung titigil man ito, titigil ito sa paglaban sa iyo, Menandro. Magganda ka. Handa na ako mula pa noon. Sa huling bugso ng laban, binuksan ni Pedro ang kanyang anting-anting at mula rito, lumabas ang nakakasilaw na liwanag. Tumama ito diretso sa mukha ni Menandro. Pinunit ang kanyang laman, sinusunog hanggang sa buto. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw ng pagkatalo. Sa isang iglap, ang dating makapangyarihang pinuno ng mga aswang ay bumagsak sa lupa. Abo na lamang ang iniwan. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang malalim na paghinga ni Pedro at ang ihip ng malamig na hangin ang narinig. Tapos na ang halimaw. Isang araw matapos ang mabagsik na laban sa may kagubatan, bumalik naman si Pedro sa kanyang simpleng buhay. Sa maliit na kubo sa gilid ng baryo, abala siya sa paggawa ng mga kandilang yari naman sa purong wax. Ang halimuyak ng mainit na wax ay kumakalat sa paligid at sa bawat hulma ng kandila ay nilalagyan niya ng dasal bago naman tumigas. Sa tabi niya, nakaupo lamang si Paeng, ang kanyang matalik na kaibigan, na mula pa sa pagkabata ay kasakasama niya sa hirap at ginhawa. Si Paeng ay ulila, ang kanyang pamilya ay kinitil ng mga aswang. Ilang taon na ang nakalipas, dahilan para mas lalong manatili siya sa piling ni Pedro. Ngayon, sa tahimik na araw na ito, walang bakas ng kagabi. Ngunit sa puso ni Pedro, alam niyang ang katahimikan ito ay maaaring bagyuhin muli anumang oras. Pedro, ang dami mo namang natapos na kandila ah. Marami ang nagpa-order para sa misa at libing. Hindi ka ba napapagod? Ang paggawa ng kandila, Paeng, ay pahinga na rin para sa akin. Pero kagabi lang, halos ikamatay mo na ang labang kay Menandro, Pedro. Iyon ay bahagi na ng tungkulin ko, Paeng. Sana wala nang susunod na halimaw. Hindi natin hawak ang hinaharap, Paeng. Mabilis na lumipas ang maghapon. Ang mga kandilang bagong hulma ay nakapila sa mahabang lamesa, handang ipamigay o ibenta. Sa dapit hapon, naghatid si Paeng ng ilang peraso sa kapilya. Samantalang si Pedro ay naglinis ng kanilang munting bakuran. Nang bumagsak ang gabi, lumamig ang hangin at naging mas tahimik ang paligid kesa sa karaniwan. Ang dilim ng paligid ay tila mas malapot kesa sa dati at sa hangin ay may bahid ng hindi may paliwanag na presensya. Sa kabila ng katahimikan, naramdaman ni Pedro ang pamilyar na kilabot na parang may mga matang nakamasid sa kanya mula naman sa dilim. Paeng, nararamdaman mo ba yon?
Anong ibig mong sabihin, Pedro? Parang may umaaligid dito sa paligid ng bahay. Baka naman hayop lang yon. Hindi ito hayop, Paeng. Mabigat ang hangin. Gusto mo bang silipin ko sa labas? Hindi na, Paeng. Ako na ang lalabas. Dahan-dahang binuksan ni Pedro ang pintuan. Hawak naman ng baston kawayang tinik. Sa unang tingin, walang tao sa labas. Tanging mga puno at damo na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit nang ikutan niya ang bahay, biglang may aninong dumaan sa gilid nito. Mabilis niyang sinundan ito sa isang iglap ay nahawakan niya ang braso ng isang binatilyo. Ang bata ay marumi. Tila ilang araw nang hindi kumakain at ang mga matay puno ng kalungkutan at takot at paghahangad na magsalita. Sino ka? Magnanakaw ka ba? Hindi po. Hindi po ako magnanakaw. Eh bakit ka nandito sa paligid ng bahay ko? Gusto ko lang po maging disipulo nyo. Disipulo? Opo. Anong alam mo tungkol sa akin, iyo? Nakita ko po kayo kagabi labang kay Menandro. So ikaw pala'y nakamasid. Hindi agad nakapagsalita si Pedro. Sa kanyang isipan, naalala niya ang matinding laban kagabi, ang liwanag, ang sigaw ng halimaw at ang abo na naiwan. Paano nakaabot ang batang ito sa lugar na yon at higit sa lahat, bakit niya gugustuhing sumabak sa mundong puno ng panganib at kasamaan? Si Paeng na nakarinig sa usapan ay lumapit at tinitigan ang binatilyo. Mula ulo hanggang paa, kita sa mga mata ni Paeng ang parehong awa at pag-aalinlangan. Pedro, hindi mo siya pwedeng tanggapin agad. Alam ko yon, Paeng. Pakiusap po, wala na po akong pamilya. Anong nangyari ba sa iyo? Inubos po sila ng mga aswang. Kagaya ko? Kung totoo man yan, malaking panganib ang haharapin mo. Mas pipiliin ko po yun kaysa mabuhay na wala ng saysay. Napabuntong hininga si Pedro. Alam niya na sa mundong ginagalawan niya, ang bawat pagsasanay ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan. Ngunit sa mga mata ng batang si Martin, nakita niya ang parehong apoy na minsang nakita niya sa kanyang sarili nang siya'y nagsisimula pa lamang. Ang gabing yon ay nauwi sa mahabang usapan sa loob ng bahay nila, kung saan ipinakilala ni Paeng ang sarili at inilahad ang ilan sa mga alituntunin sa bahay ni Pedro. Sa labas, tahimik pa rin ang dilim. Ngunit sa loob, nagsisimula na ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang guro, isang kaibigan at isang baguhang disipulo na maaaring maging susi sa susunod na laban kontra sa dilim. Kung papayagan kita, iyo, kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Opo, kahit ano po. Hindi ka pwedeng basta lumabas sa gabi. Naiintindihan ko po. At kailangan mong matutong gumawa ng kandila. Kaya ko po yan. Hindi lang paggawa, kundi paggawa ng mga dasal. Opo, gagawin ko po. Sige, iyo, magsisimula tayo bukas ng umaga. Lumipas ang ilang linggo mula nang pumasok sa buhay ni Pedro ang batang si Martin. Sa bawat araw, pinatunayan ng binatilyo ang kanyang pagiging masigasig. Natutunan niya ng gumawa ng kandila mula naman sa purong wax, mag-ukit ng simpleng simbolo, ng pangontra at magdasal ng maikling orasyon bago simulan ang anumang gawain. Ngunit higit pa sa paggawa ng kandila, napapansin ni Pedro na may mas malalim na interes si Martin, ang lihim na karunungan na kanyang pinakaiingat-ingatan. Isang hapon, habang si Pedro ay abala
sa pag-aayos ng mga halamang gamot sa likod bahay. Napasok si Martin sa silid na madalas ay nakasara. Doon sa isang lumang baul na gawa sa Nara, nakasalansan ang isang tipan na makakapal na tala mula sa lumang baybayin at sinaunang alpabeto. Makinis na kahit luma, ang bawat pahina ay tila nagtataglay ng init at bigat ng nakalipas na panahon. Isa sa mga tipan ay bumukas sa kanyang kamay at doon niya nasilayan ang kakaibang mga simbolo, mga guhit ng araw at buwan at mga salitang hindi niya naman maintindihan. Lolo Pedro, ano po ang ibig sabihin ng mga guhit na ito? Martin, ibalik mo yan kaagad. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po sinasadya. Hindi pa oras para hawakan mo ang bagay na iyan, Martin. Pero Lolo Pedro, parang may kakaiba po sa aklat na ito. Tama ka, iyo. At masyadong mabigat ang laman niyan para sa'yo ngayon. Ano po ba talaga ito? Yan ay 100 aral mula sa mga sinaunang babaylan. Dahan-dahang ibinalik ni Pedro ang tipan sa baul. Ang mga sinaunang babaylan, ayon sa kanya, ay hindi lamang mga manggagamot. Sila'y tagapag-ugnay ng lupa at langit, tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Bago pa man dumating ang mga Kastila, sila na ang unang humarap sa mga halimaw at espiritong sumisira sa pamayanan. Nakaukit na sa kanilang alaala ang mga orasyon na hindi basta dasal, kundi panawagan sa kalikasan at sa mga anito. Meron silang kaalaman sa damo at bato, sa ihip ng hangin at galaw ng buwan, sa pulso ng lupa at tibok ng dagat. Ang bawat aral sa tipan ay isang susi. May mga usal para sa paggaling ng may sakit, pangontra sa mga engkanto, at mga panalangin para patahimikin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa dahas. Ngunit higit sa lahat, may mga panuto para sa pakikidigma laban sa mga nilalang nawala sa mundo ng tao. Kaya po pala parang mainit sa kamay ko, Lolo Pedro. Ramdam kasi ng tipan ng puso ng humahawak dito, iyo. Kung ganun po, bakit hindi po ninyo ako turuan agad? Dahil bawat pahina may kapalit na bigat sa kaluluwa. Kaya ko pong tanggapin yon. Hindi lang ito tungkol sa tapang, Martin. Alam ko po, pero ito ang gusto kong tahakin. Huwag kang mag-alala, iyo. Darating ang oras pero hindi pa ngayon. Sa gabing iyon, habang si Paeng ay naghahanda ng hapunan, nanatiling tahimik lamang si Martin, nakaupo sa sulok. Iniisip ang mga narinig para sa kanya. Hindi lamang pangarap na maging albularyo ang layunin. Gusto niyang maging tagapagbantay laban sa mga halimaw na pumatay sa kanyang pamilya. Samantalang si Pedro ay tahimik ding nagbubuklat ng ibang tipan, mga kasulatan na mas ligtas, ipabasa sa baguhan. May mga aral doon tungkol sa mga halamang gamot, tamang paghahanda ng langis at mga simpleng pangontra na hindi nangangailangan ng matinding lakas espiritual. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Pedro na darating ang panahon na bubuksan niya ang 100 aral para kay Martina at iyon ang magiging simula ng tunay na pagsubok. Pedro, sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin, Paeng? Hindi mo maiiwasang matuto siya sa mga tipan. Alam ko, pero gusto kong maghintay siya sa tamang oras. Baka mainip. Kung maiinip siya, hindi siya handa. Pero nakita ko ang apoy sa mga mata niya, Pedro. Ang apoy ay mabuti kung kontrolado, pero mapaganib kapag malaya, Paeng. Inabukasan ay maaga pa. Nagising na lamang itong si Martin at sinimulan ang paggawa ng mga kandila. Pinagmasdan siya ni Pedro mula sa gilid. Tahimik ngunit may bahagyang ngiti.
ang bawat hakbang ng paggawa mula sa pagtunaw ng wax, paghalo ng langis hanggang sa pagbuhos sa hulma ay sinasamahan ng isang simpleng orasyon na itinuro ni Pedro. Sa bawat patak ng dasal, natuto si Martin ng disiplina, ng tiyaga at ng paggalang sa prosesong higit pa sa simpleng paggawa. Ngunit sa likod ng isip ng binatilyo, patuloy na nananabik ang kanyang puso na muling makita at mabuksan ang tipan ng mga babaylan. Lolo Pedro, lahat po ba ng babaylan ay kagaya ninyo? Hindi, Martin. Mas dakila sila kaysa sa akin. Dakila? Paano po yun? Sila'y handang ibigay ang buhay kapalit ng isang baryo. Kayo po ba, Lolo Pedro? Handa rin po ba kayo? Kung kinakailangan iyo, oo, gagawin ko. Kung ganun po, gusto ko rin maging ganun. Sa oras lang na alam mong kaya mong harapin ang dilim ng walang takot. Muling lumipas ang mga araw at sa bawat isa, dumaragdag ang respeto ni Pedro kay Martin. Hindi pa man niya tinuturuan ng mabibigat na aral, nakikita niyang marunong itong makinig, maghintay at sumunod sa tagubilin. Ngunit alam din niya, kapag dumating ang tamang oras at binuksan ang 100 aral ng mga babaylan, wala nang atrasan. Doon magsisimula ang tunay na buhay ni Martin bilang mandirigma ng liwanag. Sa labas ng kanilang bahay, humahaplos ang malamig na hangin mula sa bundok at sa malayo. Tila may mga matang muling nagmamasid mula sa dilim, naghihintay sa bagong magtatangkang humamon sa kanila. Pedro, nararamdaman mo ba? Oo, Paeng. May gumagalaw sa hangin. Baka dumating na ang tamang oras. Hindi pa, Paeng. Pero malapit na. Kaya ba ayaw mong ipakita sa kanya ang tipan? Oo, Paeng. Dahil kapag nabuksan yon, wala nang balikan. Nang hapon na iyon at ang araw ay nagsisimula ng magkulay kahil habang papalubog sa likod ng mga bundok, si Martin, pagod ngunit may bahid ng ngiti sa muka, ay pauwi mula sa pagtitinda ng mga kandila na gawa naman ni Pedro. Habang binabagtas niya ang makipot na daan sa gilid ng kagubatan, biglang nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Ang hangin ay tila bumigat at ang katahimikan ay nakakapangilabot. Doon sa lilim ng isang punong matanda at baluktot ang mga sanga, may isang figura ang dahang-dahang lumitaw. Isang matandang lalaki, payat at sunog ang kulay ng balat, may matang nagliliyab sa itim na liwanag. Siya ang lolo ni Martin, si Jose, isang kilalang manggagaway sa mga kalapit na baryo. Ang mga manggagaway ay hindi ordinaryong mangkukulam. Sila ang mga salamangkero ng dilim, mga tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan na kayang magpalabas ng mga maligno at gawing alipin ang mga ito. Itinuro ng kanilang mga lihim na karunungan kung papaano magpalaganap ng sakit, magwasak ng isipan at magbaluktot ng kapalaran ng tao. At ngayon, kaharap ni Martin ang taong matagal niya nang tinatakasan. Ramdam niya ang malamig na kamay ng takot na umipisel sa kanyang dibdib. Martin, apo ko, ang laki mo na. Lolo Se, ano pong ginagawa mo rito? Abay, kukunin na kita. Panahon na para sumunod ka sa yapak ko. Hindi po ako magiging kagaya mo. Ano bang pinagsasasabi mo, Martin? Ikaw lang ang natitirang tagapagmana ng dugo ng manggagaway. Mas gugustuhin ko pong mamatay kaysa yakapin ng dilim. Hindi ka makakatakas kahit saan ka pa magtago. Subukan mo po, Lolo Jose. Hindi na ako ang batang tinatakot mo noon. Sa kabila ng kanyang matinding takot, tumalikod si Martin at mabilis itong tumakbo. Ang bawat yabag niya
ay tila kumakalabog sa kanyang tenga at ang hangin ay sumasampal sa kanyang muka. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang halakhak ng matanda. Tila ba nagtatamasa ng kasiyahan sa pananakot nito. Ang banta ng kanyang lolo ay umuukit sa kanyang isipan. Sa wakas ay narating niya ang maliit na bahay ni Pedro. Hingal na hingal at agad na isinara ang pintuan. Si Pedro, na noon ay nag-ayos ng mga kandila, ay agad napansin ang kakaibang anyo ng binatilyo. Puno ito ng takot, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Pinilit ni Martin na itago ang totoo, ngunit mabigat na ang kanyang konsensya. Alam niyang panahon na para sabihin ang lahat ng katotohanan na itinago niya mula nang siya ay dumating sa buhay ni Pedro. Martin, anong nangyari sa'yo? Para kang hinahabol ng demonyo. Wala po, Lolo Pedro. Nadapa lang po ako. Huwag mo nga akong lokohin. Kita sa mata mo ang takot. Pasensya na po, Lolo Pedro. Pero nagsinungaling po ako noon. Tungkol saan, Martin? Hindi po aswang ang pumatay sa mga magulang ko. Ano? At sino naman, Martin? Si Lolo Jose po. Pinatay niya sila. Nabigla naman si Pedro sa narinig niya. Hindi lang ito kwento ng pangkaraniwang kasamaan. Ito ay kasaysayan ng dugo, ng pamilya at ng pagtataksil. Ipinaliwanag ni Martin na pinaslang ng kanyang lolo ang kanyang mga magulang dahil sa kanilang pagtutol sa ginagawang kasamaan ng matanda. Ayaw ng mga magulang niya na ipamana sa kanya ang sining ng panggagaway. Kaya itinakas siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Ngunit nasunog sa kanyang alaala ang gabing yon, ang sigaw ng kanyang ama, hanggang sa mapadpad sa bayan ni Pedro. Doon niya nakitang lumaban si Pedro kay Minandro at doon niya naisip na ito lang ang tanging taong maaaring magturo sa kanya ng kabutihan at magprotekta sa kanya laban naman sa dilim. Tahimik si Pedro habang pinapakinggan ang lahat. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng pasanin ni Martin at higit pa rito ang pangakong hindi siya bibiguin. Kaya ka pala laging takot kapag gabi, iyo. Ayoko na pong bumalik sa kanya, Lolo Pedro. Ayokong maging kagaya niya. Hindi kita ibabalik sa kanya kahit na anong mangyari, Martin. Pero malakas po si Lolo Jose. Manggagaway po siya, Lolo Pedro. Mas malakas ang may dalisay na puso, iyo. Pero Lolo Pedro, kaya mo po ba siyang talunin? Kung kailangan, oo, gagawin ko, Martin. Salamat po, Lolo Pedro. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Kinabukasan, habang maaga pa, nagsimula na si Pedro na maghanda. Alam niyang hindi magtatagal ay susubukan ni Lolo Jose na hanapin si Martin. Binuksan niya ang kanyang baul at inilabas ang ilang mga lumang gamit, mga halamang gamot, mga buto ng punong itim na kawayan at isang maliit na sisidlan na may langis na ginagamit laban sa mga nilalang ng dilim. Habang inaayos niya ang mga ito, lumapit si Martin. Tahimik ngunit determinado. Sa kanyang isipan, unti-unti nang namumuo ang tapang, hindi lamang para ipagtanggol ang sarili, kundi para harapin ang pinagmula ng kanyang takot. Lolo Pedro, turuan mo po ako ng mas malalakas na pangontra. Bata ka pa, iyo. Ngunit may apoy ka na sa loob. Ayoko pong habang buhay na magtago, Lolo Pedro. Sige, iyo. Bibigyan kita ng aral na mula pa sa mga babaylan. Babaylan? Sila ang mga sinaunang tagapag-ingat ng karunungan laban sa dilim. Gusto ko pong maging kagaya nila, Lolo Pedro. Hindi ito madali, Martin. Ngunit posible. Mula noon, naging mas masigasig ang pagsasanay ni Martin.
Tinuruan siya ni Pedro ng mga sinaunang dasal na iniiwasan ng mga manggagaway at ng mga nilalang na kanilang pinaglilingkuran. Itinuro rin niya ang kahalagahan ng disiplina sapagkat ayon sa mga babaylan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na walang bahid ng kasakiman. Ngunit sa kabilang dako, sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, si Lolo Jose ay nagtitipon ng lakas. Pinapalibutan siya ng maraming mga anino, kumikilos ng walang sariling anyo, mga malignong alipin na handang sumunod sa bawat utos. Ang kanilang susunod na misyon ay malinaw, hanapin at ibalik ang batang taksil. Hindi ka makakatakas, Martin. Panginoong Jose, saan po natin siya hanapin? Sa bahay ng albularyong si Pedro. Pero Panginoon, malakas po ang Pedro na iyon. Huwag kang mag-alala. Wala siyang laban sa kadiliman na aking hawak. Ano po ang gagawin natin kapag nahanap siya, Panginoon? Ibabalik ko siya, buhay man o patay. Tahimik ang buong baryo ng gabing yon. Walang kaluskos, walang ingay, maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig sa di kalayuan. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog sina Pedro, Paing at Martin. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, biglang dumilat ang mga mata ni Pedro. Isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi ito karaniwang malamig ng gabi, kundi ang lamig na dala ng mga nilalang ng dilim. Kumislot ang kanyang mga daliri habang pinakikiramdaman ang paligid. May mabigat na enerhiyang gumagapang mula sa labas at unti-unting lumalapit. Hindi nagtagal, narinig niya ang malalakas na yabag mula sa kagubatan sa likuran ng kanilang bahay. Mabagal, mabigat, parang mga paa ng dambuhala na dumadagundong sa lupa. Tumindig ang balahibo ni Pedro nang sumigaw sa hangin ang amoy ng sinunog na kahoy at tabako. Amoy na tanging mga kapre lamang ang may mga dala. Dahan-dahan niyang ginising si Paing. Isang tinginan lang, naintindihan na ng matanda ang ibig niyang sabihin. May bisita silang hindi imbitado. Sunod niyang ginising si Martin na agad bumangon nang marinig ang babala ni Pedro. May mga maligno sa paligid at posibleng mga kampon ito ng kanyang sariling lolo, ang manggagaway na si Lolo Jose. Habang nananatili sa kwarto sina Paing at Martin, nag-orasyon na ang bata. Hawak-hawak ang kanyang agimat na pamproteksyon. Nasa tabi niya si Paing, mahigpit ang kapit sa itak na tila handang makipagsagupaan sa kahit anong nilalang na lalapit sa kanila. Samantala, marahan at walang ingay na lumabas ng bahay si Pedro. Dala ang kanyang baston na may nakatagong punyal sa loob. Sa may tarangkahan, nakita niya ang isang matandang lalaki, payat, maputla at may mga matang kumikislap sa dilim. Sa tabi nito, animoy mga aninong gumagalaw at mula sa likuran ay bumabakat ang anino ng dambuhalang kapre. Walang iba kundi si Lolo Jose, ang lolo ni Martin. Kung sino ka man, wala kang karapatang lumapit sa bahay na ito. Pedro, matagal na kitang kilala kahit hindi pa tayo nagkikita. Ibigay mo sa akin ang apo kong si Martin at aalis ako ng walang gulo. Hindi mo makukuha si Martin. Wala siya sa ilalim ng anino mo ngayon. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Pedro. Ako ang manggagaway na kinatatakutan sa tatlong bayan. Isa lang ang tanong ko. Ibibigay mo ba siya ng maayos o kukunin ko siya sa paraan ko? Kung sa tingin mo'y natatakot ako, nagkakamali ka, Jose. Wes, magsisisi ka. Kapre, lumapit ka at durugin ang matandang yan. Subukan mo lang, Jose. Handa ako sa lahat ng bibitawan mong puwersa. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Pedro.
Huwag mong subukan ng pasensya ko, Jose. Mula sa likod ni Jose, umuslit ang dambuhalang kapre. Ang mga mata nitong pulang-pula na parang baga at ang katawan ay kasing laki ng punong nara. Sa bawat yabag nito, yuyuko ang lupa at nanginginig ang mga dingding ng bahay ni Pedro. Humugot ng malalim na hininga si Pedro at nagsimulang bumigkas ng latinang orasyon. Pinapaimpis ang kapangyarihan ng lamang lupa. Ngunit kasabay ng kapre, sumulpot din mula sa dilim ang mga tiyanak. Maliliit ito ngunit mababangis. May mga matang kumikislap at ngipin na tila sintalas ng kutsilyo. Sa loob ng bahay, naririnig nila Paeng at Martin ang ingay naman mula sa labas. Pabilis ng pabilis ang dasal ni Martin habang nakahanda si Paeng. Pinapakinggan ang bawat galaw. Sa labas, hindi nag-atubili si Pedro. Binitawan ang baston, inugot ang punyal at dito sinalubong ang kapre. Mabilis niyang tinaga ang binti nito at kasabay nun ay pumailan lang ang iyak ng mga tiyanak na nagsitakbuhan sa kanya. Lumundag ang isa sa mga tiyanak sa balikat ni Pedro pero agad niyang sinaksak ito sa dibdib at itinapon sa lupa. Dalawa pang tiyanak ang sumunod mula naman sa kaliwa. Ngunit inabutan sila ng orasyon ni Pedro. Tumalsik ang mga ito na parang tinamaan ng hangin na may apoy. Samantala, nagpakawala ng sigaw ang kapre, ngunit bahagyang umatras nang tamaan ito ng punyal sa dibdib na may balot ng mga dasal. Hindi mo sila matatalong lahat, Pedro. Hindi ko kailangang talunin lahat. Kailangan ko lang patigilin kayo. Kapre, durugin mo na yan. Subukan mo, Jose. Orasyon de Fuego. Hindi magtatagal at mauubos ang lakas mo, Pedro. Mas inuubos mo lang ang oras mo, Jose. Muling sumugod ang kapre. Ngunit ngayon ay may kasamang 3 tiyanak na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Parang hukbong sumasabay sa bawat utos ni Jose. Tumalo naman si Pedro sa gilid. Umiwas sa dambuhalang kamao ng kapre na bumaon sa lupa. Sa mabilis na galaw, sinibat niya ang binti ng nilalang at kasabay ay binigkas ang isang pangontra na nagpapalakas sa kanyang punyal. Sumigaw ang kapre at umatras. Tinatapakan ang 2 tiyanak na napadpad sa ilalim ng mga paa nito. Sa likod ng kaguluhan, nakita ni Pedro na may mga multong hugis anino na dahang-dahang lumalapit mula sa may kakawyan. Mga alipin ito ng manggagaway. Alam niyang kailangan niya nang tapusin ang laban bago tuluyang mapalibutan. Isang muling dasal at sumiklab ng apoy ang kanyang punyal. Tumalon siya papunta sa dibdib ng kapre at dito itinarak ang sandata. Niyanig ng sigaw ng sakit ang buong paligid at natumba ang nilalang. Nagpaurong si Jose, ngunit bago ito tuluyang umalis ay nagbitiw ng malamig na banta. Hindi dito nagtatapos ito, Pedro. Bumalik ka at mas masahol pa ang sasalubong sa iyo, Jose. Maghanda ka, Pedro. Dadaling ko ang buong hukbo ko. Hukbo mo. Hindi ka pa nga nakakatagal sa akin mag-isa. Magsaya ka ngayon, Pedro. Pero sa susunod, wala ka ng tatawanan. Subukan mo lang, Jose. Paalam. Pero pansamantala lang ito, Pedro. Mas mabuti ngang umalis ka ngayon, Jose. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang mabangis na inkwentro, nakaupo si Pedro sa gilid ng kanyang papag. Hawak-hawak ang tasa ng mainit na salabat. Ramdam pa rin niya ang bigat ng laban hindi lang sa katawan, kundi sa isipan. Alam niyang hindi basta-basta si Jose. Malakas ang mahika ng manggagaway, ngunit gaya ng alam ni Pedro
Nakasandal lang ito sa kapangyarihang itim na dala ng kanyang mga orasyon at sumpa. Sa pisikal na labanan, mahina siya ngunit hindi dapat maliitin, samantalang si Martin ay nananatiling tahimik at sa kanyang mga mata, bakas ang isang malalim at masakit na alaala. Ang gabing pinaslang ng kanyang lolo ang kanyang mga magulang. Kinabukasan ay tila walang nangyari. Abala sina Paeng at Martin sa paggawa ng kandila para sa mga ritual. Nakayuko lamang si Martin, pinapainit ang wax, habang si Paeng naman ay gumuguhit ng mga simbolo sa mga baso na paglalagyan ng mga kandila. Ngunit sa loob ng kanyang kwarto, si Pedro ay nakaupo sa harap ng isang lumang baul. Mula roon, marahan niyang binuksan ng makapal na tipan ng 100 aral, ang kasulatan mula sa mga sinaunang babaylan. Ang bawat pahina, amoy luma at may mga bakas ng langis, abo at dugo ng mga hayop na ginamit sa mga sinaunang ritual. Ang 100 aral ay higit pa sa isang aklat. Ito'y gabay at sandata. Nilalaman ito ang mga orasyon para sa proteksyon, mga usala para sa pagpapalayas ng maligno, pangontra sa sumpa at mga lihim na paraan ng pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Ang mga sinaunang babaylan na sumulat nito ay mga tagapag-ugnay ng mortal at espiritual na mundo, mga alagad ng liwanag na may kapangyarihan makipagtunggali sa mga demonyo at espiritong ligaw. Panahon na para muli kong gamitin ang lahat ng aral na ito. Pedro, sigurado ka ba? Alam mo namang matagal mo nang iniwasan ng ganitong uri ng kapangyarihan. Oo, Paeng. Pero iba talaga si Jose. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha si Martin. Kung ganun po, Lolo Pedro, kailangan ko ring matuto. Ayokong lagi na lang akong itinatago. May oras ka pa para maganda, Martin. Huwag mong madaliin. Pero Lolo, kung sa akin siya ay may kailangan, hindi ba't ako rin ang dapat lumaban? Tama si Pedro, Martin. Kung kulang ka pa sa paghahanda, mas magiging delikado. Makinig ka sa amin ni Paeng, Martin. May proseso ang bawat bagay. Hindi pwedeng basta ka sumabak. Kung ganun po, Lolo, turuan mo po ako kahit paunti-unti. Hindi ko kayang maghintay nang wala akong ginagawa. Habang umuusok ang palangganang may tinutunaw na wax, sinimulan ni Pedro ang unang hakbang ng kanyang paghahanda. Kumuha siya ng telang kulay puti. Isinulat dito ang 3 pangunahing simbolo mula naman sa tipan: ang tala ng liwanag, ang bilog ng pagbabantay, at ang krus ng 4 na hangin. Isinulat niya ito gamit ang tinta mula sa pinaghalong langis ng nyog, abo ng palaspas at dugo ng tandang na inalay ilang taon na ang nakalipas. Habang ginagawa niya ito, bumalik sa kanyang alaala ang mga babaylan noong panahon ng kanilang kasagsagan. Sila ang pinupuntahan ng mga datu at bayan kapag may salot, kapag may malignong nagpapahirap o kapag may giyerang espiritual na kailangan lutasin. Hindi sila basta manghuhula o manggagamot. Sila'y mandirigma ng espiritu, tagapagbalanse ng 2 mundo. At ngayon, pakiramdam ni Pedro, isa na namang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ang kanyang haharapin. Ano ang ibig sabihin ng mga simbolong yan, Pedro? Ito ang 3 bantay, Paeng. Kapag nakumpleto ito, mahirap na para sa kahit anong nilalang ng dilim na makalapit. Lolo Pedro, pwede bang ako ang magsulat ng isa para matuto rin po ako? Hindi pa, Martin. Bawat guhit ay may kasamang orasyon. Kapag mali ang pagkakasabi mo, baka ikaw pa ang tamaan. Kaya pala mabigat ang amoy, Pedro. Halo ng langis at dugo. Oo, Paeng. Sa panahon ng mga babaylan, lahat ng gamit ay may kasaysayan.
Hindi basta mo lang mabibili o magagawa. Lolo Pedro, kapag natapos mo na yan, sapat na po ba yan para hindi makabalik si Lolo Jose? Pansamantala lang ito, iyo. Ang mga ganitong pangontra ay depensa. Hindi pa ito ang panalo. At para tayo ay manalo, kailangan natin siyang lapitan. Kung ganoon, Pedro, ibig sabihin may susunod pang laban? Matapos may sulat ang mga simbolo, inilagay ni Pedro ang puting tela sa ilalim ng maliit na altar sa kanyang kwarto. Doon ay may kandila, isang lumang kampana at isang garapon ng asin. Binuksan niya ang tipan sa pahina ng pang-40 aral. Isang orasyon para sa pagbubukas ng lakas ng isipan at pakiramdam. Bagay na matatagal niya nang isinara mula ng talikuran ang paggamit ng buong kapangyarihan. Habang binibigkas niya ang bawat salita sa lumang wika ng mga ninuno nila, naramdaman niya ang kilabot na gumagapang mula sa batok hanggang talampakan. Para bang ang bawat pantiga ay may dalang alon ng enerhiya na muling nagigising sa kanyang dugo. Napapikit siya at sa kanyang isip ay sumulpot ang mga imahe ng mga babaylan sa gitna ng gubat. May apoy na nakapaligid habang sila'y nag-aalay sa mga anito at Diyos-Diyosan ng kagubatan. Parang may malamig na hangin na dumaan. Nararamdaman ko rin, Martin. Ibig sabihin ba'y gumagana na ang orasyon? Oo, Paeng. Pero huwag kang matakot. Ito'y proteksyon natin. Lolo Pedro, paano kung bumalik siya mamayang gabi? Kung bumalik siya, iyo, mas handa na tayo ngayon kaysa kagabi. At kung hindi siya bumalik, Pedro, mas mabuti, mas maraming oras sa paghahanda. Pero kung patuloy po natin siyang iiwasan, baka mas lumala siya. Kaya nga sabi ko, iyo, hindi tayo magtatago. Lalapitan natin siya sa tamang oras. Mukhang malapit na yung oras na yun, Pedro. Dito mabilis na gumawa si Pedro ng isang bilog mula sa asin sa may sahig ng kanilang tahanan. Pinapalibutan ang gitna kung saan naroroon sina Paeng at Martin. Sinabi ni Pedro na huwag silang lalabas sa bilog sapagkat alam niyang oras na lumabas ang dalawa ay tiyak na kakalad ka rin sila ng mga nilalang ni Jose. Sa labas naman ng bilog, nagsimula na ang salpukan. Sa bawat kumpas ng kamay ni Pedro, ang mga maligno ay natutupok na parang tuyong dahon sa apoy. Isang kumpas para sa kaliwa, abo. Isang kumpas para sa kanan, abo rin. Ang bawat orasyon ay sinasabayan ng matinding hangin at liwanag na tila galing sa pinakailalim ng kalangitan. Ngunit hindi basta-basta sumuko itong si Jose. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang mahika sa kanyang katawan. Nagpapalabas ng mga halimaw na may sungay at mga matang nagliliyab. Tumindig ang balahibo ni Martin habang pinagmamasdan ang labanan. Mula sa kanyang kinatatayuan, ramdam niya ang bawat alog ng lupa sa tuwing magtatagpo ang kapangyarihan ng dalawang mandirigma. Hanggang sa unti-unti nang nabawasan ang mga pwersa ng matanda. Isa-isang bumagsak ang kanyang mga alagad hanggang sa wala na siyang mahugot na tulong mula sa kadiliman. Sa huling bugso ng laban, itinapon ni Pedro ang isang matinding sigaw ng orasyon na tila sumabog sa hangin. At dito napatras itong si Jose. Nanlaki ang mga mata, puno ng takot at pangamba. Wala ka ng lakas, Jose. Ito na ang wakas ng iyong kasamaan. Hindi, Pedro. Hindi ako matatalo ng isang katulad mo. Pedro, tapusin mo na yan si Jose. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Sandali, huwag. Martin, iyo, bakit ka nakikialam? Alam mo ang ginawa ng taong ito.
Opo, Lolo Pedro. Pero siya rin po ang lolo ko. Kahit papano, dugo pa rin niya ako. Martin, apo ko! Tulungan mo ako! Lolo Pedro, pakiusap. Parusahan niyo na lang po si Lolo Jose. Huwag mo po siyang patayin. Ayokong maging katulad kanya na pumapatay ng walang awa. Napangiti lamang si Pedro, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil nakita niya sa batang si Martin ang isang uri ng kabutihan na bihira sa mundong ginagalawan nila. Isang pusong handang magpatawad kahit sa pinakamaitim na kaluluwa. Tumango naman siya at sinimulang bigkasin ang orasyon na mag-aalis ng katinuan ni Jose. Sa isang iglap, nawala ang matinding puot sa mukha ni Jose at napalitan ng walang laman na titig. Para na lamang siyang isang taong gumagala sa mundo na walang iniisip, walang alaala, walang direksyon. Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang gabi ay muling pinailawan ng buwan at ang hangin ay naging magaan na para bang inuha nito ang lahat ng sumpa. Si Martin, kahit nanginginig pa sa mga nangyari, ay tahimik na humakbang palapit sa mga tipan ng 100 aral na nakapatong sa mesa. Tiningnan siya ni Pedro at sa unang pagkakataon, hindi niya na binawi ang mga ito. Sa mga sumunod na araw, si Martin ay patuloy na nagsanay sa ilalim ng paggabay ni Pedro. Unti-unti niyang naunawaan ang mga orasyon, mga pangontra at mga kasanayang iniwan ng mga sinaunang babaylan. Ang mga unang tagapagtanggol ng lupang sinilangan laban sa mga nilalang ng dilim. Natutunan niya ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tapang, sa labanan, kundi sa tibay ng puso sa harap ng galit at paghihiganti. At sa oras na dumating ang bagong pagsubok, handa na siya bilang tagapagmana ng 100 aral ng mga sinaunang babaylan. Wakas. Mga kabaryo, ang kwentong ito ay nagbibigay diin na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihang taglay, kundi sa paraan ng paggamit nito. Ipinapakita na ang awa at pagpapatawad kahit sa kaaway ay mas matibay kaysa sa galit at paghihiganti. Tulad ni Martin, ang pagpili ng kabutihan sa gitna ng dilim ay tanda ng matatag na puso. Ang kapangyarihan kung walang gabay ng malasakit at kababaang loob ay nagiging kasangkapan ng kasamaan. Ngunit kung ito'y ginagamit para sa kabutihan, ito'y nagiging sandigan ng katarungan at pag-asa para naman sa iba. Sa uli, ang kabutihan ay laging mananaig sa kahit anumang uri ng dilim. Ang susunod na kwento natin ngayon, kabaryo, ay mula sa isang engineer na dati ay isang call center agent. Tunghayan natin ang karanasan ni Nick ng Negros at sa naranasan niya sa Maynila. Nangyari ang kwento ni Nick taong 2015. Sa probinsya ng Negros, kilala si Nick bilang tahimik at masipag na estudyante. Natapos niya ang kursong engineering ng may mataas na marka. Ngunit matapos ang graduation, tila sinubok siya ng tadhana. 1 taon na ang lumipas ngunit wala pa rin siyang trabaho. Sa wakas, nakipagsapalaran siya sa Maynila at nakitira sa kanyang tiyahing itago na lang natin sa pangalang Aling Bebang. Isang matandang masungit, matipid at laging may reklamo. Mahigit 1 buwan siyang naghanap ng trabaho. Naglakad sa ilalim ng init ng araw at natulog ng gutom minsan. Hanggang isang araw, natanggap siya bilang call center agent. Sa unang linggo ng training ni Nick, nakilala niya itong si Ramil, isang masiyahin at palakibigang binata na tila kabaliktaran ng lahat ng kanyang nakasanayan. Hoy bro, bagong mukha ka.
First time mo rin ba dito? Oo, kabado nga ako eh. Hindi ko pa alam kung kakayanin ko tong trabaho. Nako, relax lang. Lahat naman tayo nagsimula sa ganyan. Pero wala pa akong experience sa ganito. Engineering graduate ako. Tapos, call center. Eh ano naman, trabaho pa rin yan. Basta may pangkain at pambayad ng bills, ayos na. Oo nga no. Pero ibang iba talaga sa nakasanayan ko. Magugustuhan mo rin dito, tol, promise. Hindi lang pera makukuha mo rito, kundi mga kaibigan. Sana nga. Salamat bro. Habang lumilipas ang mga araw sa training nila, unti-unting nakasanayan ni Nick ang bagong kapaligiran. Hindi na siya gaanong kinakabahan, lalo na sa English conversation, at natuto na rin siyang mag-adjust sa night shift. Lagi siyang tinutulungan ni Ramil, lalo na sa mga technical terms at call handling techniques. Sa tuwing lunch break naman, sila ang magkasabay kumain sa maliit na karinderya sa kanto. Unti-unti ring lumalambot ang ugali ni Aling Bebang sa kanya, lalo na nang makita nitong may sweldo na siya at nakakatulong na sa bahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may mabigat palang pinagdadaanan si Nick na hindi niya agad may babahagi kahit kanino. Oy, Nick, ayos ka lang ba? Parang lutang ka nitong mga nakaraang araw ah. Wala naman, Ramil. Siguro pagod lang. Sigurado ka ba? Baka homesick ka lang. Siguro nga. Medyo miss ko na rin kasi ang probinsya. Saka ang tatay at nanay ko. Naiintindihan ko yan, Nick. Ako nga, 3 taon bago nakauwi sa amin. Grabe naman yun, Ramil. Hindi ba mahirap yung ganun? Oo, Nick, mahirap. Pero kinaya ko. Lahat naman tayo may dahilan kung bakit nagtitiis. Siguro nga kailangan ko lang magtiis para sa kinabukasan. Isang gabing maulan, matapos ang shift nila, inaya ni Ramil si Nick na magkape naman sa isang 24 oras na kape. Doon mas naging bukas si Nick sa kanyang saloobin. Ibinahagi niya na ramdam niya ang pressure mula sa pamilya, lalo na't siya ang panganay at inaasahang tutulong sa pagpapaaral ng mga kapatid niya. Samantalang si Ramil, sa kabilang banda, nagkwento rin tungkol sa kanyang buhay, kung papaano siya iniwan ng kanyang mga magulang sa kamag-anak at natutong tumayo sa sariling mga paa. Sa gabing yon, kabaryo, nagsimula ang mas matibay na samahan sa pagitan nila. Hindi lang bilang magkatrabaho, kundi bilang magkaibigan sa hirap at ginhawa. Alam mo, Nick, hindi ka naman nag-iisa sa laban mo. Salamat, Ramil. Malaking bagay na may nakakaintindi sa akin. Basta tandaan mo lang, Nick, walang masamang magsimula sa maliit. Oo, Ramil. At balang araw, gusto kong makabalik sa engineering field. Mangyayari yan, Nick. Basta sipag at tiyaga lang. At syempre, may kaibigang kagaya mo, Ramil. Aba, syempre, solid tayo dito. Salamat, Ramil. Hindi ko ito makakalimutan. Makalipas ang 3 buwan sa Maynila, napagpasyahan ni Nick na lumipat na sa isang boarding house, malapit naman sa kanyang trabaho. Hindi kasi ito nakakaipon habang nakatira sa poder ng tiyahing si Aling Bebang. Lahat ng sobra sa sweldo niya ay nauuwi sa mga pabor at pautang na hindi na nababayaran, pambili ng mga gamot, pambayad ng kuryente at kung ano-anong dahilan na hindi niya naman matanggihan. Sa boarding house naman, mas mura ang renta at mas malapit ito sa gusali ng kanilang kumpanya. Isang gabi noon, 7:00, papasok na sana siya ng kanyang trabaho mula naman sa kabilang kalsada. Napansin niya ang isang matandang lalaki. Payat ito, may hawak na baston at tila may itinuturo sa itaas ng gusali na pinapasukan niya.
Dito napatingala itong si Nick, ngunit wala siyang nakitang kakaiba sa taas. Mga bintana lang at ilaw mula sa opisina. Laking gulat niya nang biglang ibaling ng matanda ang kanyang daliri sa kanya at sumigaw ng tinig na tila galing sa hukay. "Huwag kang pumasok dyan." Matapos niyang marinig yon, kinilabutan siya. Binilisan niya ang paglalakad. Pilit na hindi iniisip ang babala. Sa loob ng gusali, sumakay siya ng elevator at nakasabay niya dito si Mang Tunying. Isa ito sa mga janitor na matagal niya nang nakikita roon. Hindi niya naman mapigilang magtanong tungkol sa matanda sa labas. Ngunit sa halip na sumagot, nang diretso naging matipid at mailap itong si Mang Tunying. Halatang ayaw pag-usapan ang sinasabi ni Nick. "Mang Tunying, kilala niyo po ba yung matandang nasa labas?" Wala yon Nick. Huwag mo na lang pansinin. "Pero sumigaw po siya kanina. Parang may masamang nangyayari." "Mga ganyan, huwag mo nang patulan. Minsan wala yan sa ayos." "Sigurado po ba kayo, Mang Tunying? Ang titig niya po kasi parang totoong sinasabi." "Basta huwag ka na lang makinig sa kanya, Nick, para wala ka ng pinoproblema." "Sige po, pero parang may mali talaga." "Basta Nick, magtrabaho ka na lang. Huwag ka nang mag-usisa pa." Lumabas naman ang janitor sa ikalawang palapag. Pagdating sa ikalimang palapag, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas itong si Nick at halos mabangga niya ang isang babaeng papasok. Mahaba ang buhok nito, nakayuko at malamig ang presensya. "Good evening," bati niya, ngunit parang walang narinig ang babae. Tumuloy ito sa loob ng elevator, hindi man lang tumingin. Habang naglalakad sa hallway, papunta naman sa kanilang department, hindi maalis sa isip ng binata ang nakita at narinig kanina. May kung anong bigat sa kanyang dibdib. Parang may hindi nakikitang presensya na bumabalot sa buong palapag. Ang hangin ay tila mas malamig kaysa sa karaniwan. At kahit ang mga ilaw ay kumikislap-kislap na para bang may nangangamba sa kuryente. Umupo naman siya sa kanyang cubicle at sinubukang kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng pagtutok sa kanyang trabaho. Ngunit paminsan-minsan ay napapatingin siya sa labas ng salamin ng kanilang gusali, sa direksyon ng kalsada kung saan naroon ang matanda kanina. Bago naman mag-break, napagpasyahan niyang pumunta muna sa pantry para uminom ng kape. Pagdaan niya naman sa may koridor, nakita niya sa dulo ang parehong babaeng mahaba ang buhok na nakasalubong niya kanina. Nakatalikod ito, nakatayo lang sa tabi ng pinto ng conference room na wala namang laman. Akmang lalapitan niya para magtanong kung may kailangan ito, ngunit bago pa siya makalapit, bigla itong pumasok sa loob at dito sumara ang pinto. Nang buksan ni Nick ang pinto ilang segundo lang matapos yon, wala na ron ang babae. "Imposible. Wala namang ibang daan palabas dito." "Oy Nick, ba't parang nakakita ka ng multo?" "Ewan ko ba, Ramil. Baka nga. May nakasalubong kasi ako kanina. Tapos nawala na lang bigla." "Wala, wag mong sabihin sa akin na mahaba ang buhok, nakaputi." "Oo Ramil, paano mo?" "Bro, wag ka na magtanong. Basta iwasan mo na lang yun." "Bakit naman Ramil? Ano ba siya?" "Mamaya na lang. Hindi magandang pag-usapan dito." Lumipas ang ilang oras ng trabaho, ngunit nanatili ang kaba sa dibdib ni Nick. Hindi naman siya mapalagay, lalo na't si Ramil ay tila may alam ngunit ayaw magsalita. Nang mag-break ulit sila, bandang hating gabi, umupo naman sila sa maliit na lamesa sa may pantry. Doon, bumulong si Ramil na
May kakaibang nangyari sa ikalimang palapag. Ilang taon na ang nakalipas. Isang babaeng empleyado raw ang nagpakamatay sa conference room. Simula noon, may mga nakikita na ng babaeng mahaba ang buhok na tahimik lang sa hallway o sa elevator. May ilan pang kwento na kapag babatiin mo ito at hindi sumagot, may masamang mangyayari bago matapos ang shift. Habang nakikinig si Nick, bigla niyang naalala ang matanda sa labas. Baka yon ang dahilan ng babala nito. Ngunit kung ganon, bakit siya mismo ang itinuro? Kaya pala sabi ng matanda, huwag akong pumasok. Matanda? Anong matanda, Nick? Yung kanina, sa may labas ng building, nakaturo sa akin. Teka, ilang beses ko nang narinig yan Ibig mong sabihin, Ramil, kilala mo siya? Hindi personal, Nick. Pero may mga empleyado na nagsasabing nakikita rin nila siya bago mangyari ang aksidente. Anong aksidente? Mamaya na, Nick. Ayoko dito pag-usapan. Pagbalik ni Nick sa kanyang cubicle, napansin niya na unti-unting naubos ang mga tao sa paligid. May mga nakalib, may umuwi ng maaga, hanggang sa sila na lang ni Ramil at ilang night shift agents ang natira. 3:00 ng madaling araw, nagpasya siyang kumuha ng tubig sa dispenser, malapit naman sa conference room. Habang papalapit siya, bumukas ang pinto nito ng marahan na para bang inaanyayahan siyang pumasok sa loob. Wala naman dapat na tao ron. Huminto siya sa paglalakad, ngunit bago siya makaalis, lumabas ang babaeng mahaba ang buhok. Nakayuko pa rin at dahang-dahan itong lumapit sa kanya. Good morning. May kailangan po ba kayo? Sige po, mauuna na ako. Nick, dito ka. Ramil, nakita mo yun? Sa pagkakataong iyon ay sumama naman ang pakiramdam ni Nick. Halos magdikit ang balat niya at buto sa lamig na dumampi sa kanya nang tumapat ang babae kanina. Sinamahan siya ni Ramil pabalik sa cubicle at pinilit na wag na siyang bumalik sa conference room area. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung hanggang kailan niya maiiwasan ang presensya nito. Sa labas ng gusali, patuloy na umuulan at sumasayaw ang mga ilaw sa kalsada. Sa di kalayuan, nakita niyang muli sa bintana ang matandang lalaki. Nakatingin mismo sa kanya. Itinuturo siyang muli at tila may gustong ipaalam bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng gabing yon. Ramil, andun na naman yung matanda. Saan, tol? Sa may kalsada. Nakatingin dito. Nakaturo sa akin. Nick, baka kailangan mo na magpahinga. Hindi mo ba talaga nakikita? Nandyan lang siya. Wala naman ako nakikita, Nick. Wala talaga. Pero malinaw sa akin. Malinaw na malinaw. Nick, baka mas malalim na to kaysa iniisip mo. Bandang 7:00 ng umaga, natapos ang shift ng night team. Sa labas, maliwanag na at abala na ang mga tao sa kalsada. Wala na ron ang matandang lalaki na kanina ay tila bantay sa dilim. Habang naghihintay ng jeep, napagpasyahan ni Nick at Ramil na magkape muna sa malapit na kafe para magpalipas ng traffic. Sa gitna ng amoy ng bagong giling na kape at tunog ng mga tasa, doon nagsimulang mag-usisa si Nick tungkol sa babaeng nagpakamatay sa conference room. Ngunit ayon kay Ramil, iyon lang din ang narinig niyang kwento. Mula naman sa mga dati nilang kasama, karamihan sa kanila ay wala na at walang malinaw na detalye kung sino o bakit naganap ang insidente. Napuno ang isip ni Nick ng tanong ngunit walang malinaw na kasagutan. Kinagabihan sa kanilang pagbabalik sa trabaho,
Inabisuhan niya si Ramil. Nakalimutan na ang mga kwento ng multo. Aniya, mas mahalaga ang kumita ng pera kaysa mag-isip ng kung ano-anong mga bagay na hindi naman tiyak. Bandang 9:00, habang nagtatrabaho, napatingin si Nick sa tabi ng glass window kung saan bukas ang blinds. Sa baba ng gusali, sa gitna ng mga sasakyan at taong nagmamadali, nakita niyang muli ang matandang lalaki. Nakatayo lang ito, nakatingala sa kanya. Hindi niya naman agad sinabi kay Ramil. Inantay niya ang break time para ibulong ito sa kanyang kaibigan. Ramil, nakita ko na naman siya. Sino, Nick? Yung matanda? Nasa may baba kanina. Nick, seryoso ka ba sa mga ganyan? Oo bro, nakatitig siya sa akin. Parang may ibig sabihin. Wag mo na lang pansinin. Hindi yan makakatulong sa trabaho natin. Pero bro, parang may babala siya sa akin. Anong babala naman yun? Mahuhuli ka na sa calls mo, balik na tayo. Lumipas ang mga oras at dumating ang bandang 1:00 ng madaling araw. Abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga kliyente nang lumapit ang kanilang team leader at inutusan si Nick na kumuha ng spare keyboard sa may storage room. Ang problema, ang storage room ay nasa dulo ng pasilyo at ang tanging daan patungo roon ay katapat mismo ng conference room. Saglit na nagkatitigan si Nick at Ramil. Parang alam na ng isa't isa kung anong iniisip ng kaibigan. Sumenyas itong si Ramil na ayos lang at wag nang matakot. Kahit pilit niyang nilalabanan, ramdam ni Nick ang biglang pagbaba ng temperatura habang papalapit siya sa lugar. Tahimik ang koridor at tanging tunog ng kanyang sapatos ang umaalingaw-ngaw. Habang naglalakad, dahang-dahang bumukas ang pinto ng conference room na para bang inaanyayahan siyang pumasok. Walang hangin, ngunit gumalaw ang mga kurtina sa loob na parang may dumaan. Tila may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at may mabigat na presensya sa kwarto. Biglang narinig niya ang tunog ng mga kuko na dumadamba sa kahoy. Mabagal, parang kinakalmot ang sahig. Sa gilid ng kanyang paningin, may anyong nakatayo sa may sulok. Mahaba ang buhok nito at nakayuko. Nang igalaw niya ang ulo, para tingnan ng direkta na wala ito, ngunit may malamig na tinig na bumulong sa kanyang tenga. Sino yan? Huwag ka nang babalik dito. Ramil? Umalis ka. Ngayon na. Hindi ka totoo. Kung alam mo lang. Diyos ko, tulungan mo po ako. O Nick, anong ginagawa mo dyan? Halos mabitawan ni Nick ang keyboard na kinuha niya mula naman sa storage room. Mabilis ang tibok ng puso niya at ramdam niya ang malamig na pawis sa batok. Pagbalik niya sa kanilang area, hindi agad siya nakapagsalita. Nilapitan siya ni Ramil, halatang nababahala sa itsura niya. Ngunit kahit anong pilit, hindi niya lubos maisalaysay ang nakita at narinig. Para bang may pumipigil sa kanya. Isang hindi nakikitang bigat na nagbabantang may mangyari kung magsasalita ito. Sa bawat segundo, naaalala niya ang boses na bumulong sa kanya. Malamig ito at mabigat na puno ng puot. At sa labas ng kanilang floor-to-ceiling glass window, may anino ng matanda sa baba. Nakatingala sa kanya na parang muling nagpapaalala na hindi siya ligtas. Nick, ano bang nangyayari sa'yo? Wala, Ramil. Wala. Okay lang ako. Anong okay dyan? Para kang galing sa bangungot. Huwag na natin pag-usapan. Nick, kailangan mong magsabi kung may problema. Hindi mo ko maiintindihan, Ramil. Subukan mo lang. May boses.
At may nakita ako. Anong nakita mo? Pagbalik ni Nick sa kanilang cubicle matapos ang insidente sa conference room, agad naman siyang napansin ng kanilang team leader. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Halatang napansin ang pamumutla at hindi mapakaling kilos. Lumapit ang TL at mahinang nagwika na para bang ayaw iparinig sa iba. Ngunit hindi naman tumigil itong si Nick. Pinulit niya ang kanyang team leader. Nagtanong kung sino ang babae, kung ano ang nangyari sa conference room, at kung bakit tila lahat ay ayaw pag-usapan ito. Sa sobrang kulit niya, napansin na sila ng ibang ahente sa paligid. May ilan pang nakikinig, ngunit nang mapansin ng TL na nagiging sentro na sila ng atensyon, agad nitong tinapos ang usapan at bumalik na sa kanyang sariling lamesa. Naiwan si Nick na mas maraming tanong kaysa naman sa nakuha niyang sagot. Inabukasan naman ay day off niya. Ngunit kahit ilang oras siyang nakahiga sa kama, hindi siya makatulog. Pabalik-balik sa isip niya ang boses at malamig na presensya sa koridor. Hanggang sa napagdesisyonan niyang pumunta sa pinakamalapit na presinto para magtanong. Doon, inalam niya kung may na-report ba na nagpakamatay sa gusaling pinapasukan niya. Ayon naman sa pulis na nakausap niya, 5 taon na ang nakalipas nang may na-recover na bangkay ng isang babaeng empleyado sa ikalamang palapag. Nagbigdi umano ito gamit ang wire ng telepono. Ngunit habang nakikinig, ramdam ni Nick na may mas malalim pang dahilan sa nangyaring yon, na tila ba hindi nasisama sa opisyal na ulat. Manong pulis, sigurado po ba kayo na suicide lang yun? Yung unang nakasaad sa report, walang foul play ayon sa investigasyon. Pero sir, wala po bang nabanggit kung may problema siya sa trabaho o sa mga kasama? May personal na problema raw sa pamilya. Wala po ba ang nakakita bago ang pangyayari? Wala. Sarado ang conference room. Nakita na lang siya ng huli. May iba pa po bang naitala na kakaibang insidente sa gusaling yun? Marami ang reklamo sa security noon. Pero wala namang opisyal na paranormal report. Sige po, salamat po sir. Inagabihan, nagbalik si Nick sa kanyang trabaho. Pagdating niya sa opisina, hindi niya na napigilan ang sarili at agad niyang kinausap itong si Ramil tungkol sa nalaman niya. Halata sa boses niya ang kaba at interes, habang si Ramil naman ay may halong takot at pag-aalinlangan. Hindi na rin siya nagpaligoy-ligoy pa. Direkta niyang ikwento ang buong detalye, mula sa pagkumpirma ng pulis na may nagpakamatay nga, hanggang sa pakiramdam niya na hindi lang basta personal na problema ang dahilan nito. Sa loob ng kanilang maliit na break area, umupo naman silang dalawa para makaiwas sa ibang nakikinig. Ngunit hindi nito naalis ang tensyon sa paligid. Ramil, kinausap ko yung pulis kanina. Ala, at anong sabi niya? Totoo, may nagpakamatay nga. 5 taon na ang nakalipas sa ikalimang palapag. Alam ko na yan, Nick. Pero bakit parang interesado ka pa? Kasi ramdam ko, Ramil, hindi lang simpleng suicide yun. Paano mo naman nasabi yun, Nick? Hindi ko alam. Pero iba yung presensyang naramdaman ko nung gabing yun. Nick, baka imahinasyon mo lang yan. Sana nga, Ramil. Pero iba talaga yung kutob ko. Mas malalim pa rito. Habang nagpapatuloy ang kanilang shift, hindi mawala sa isip ni Nick ang imahe ng babae at ang boses na narinig niya. Paulit-ulit sa kanyang tenga ang bulong nito at iniisip niya yon kung ba ay isang babala o pagbabanta. Sa tuwing napapadaan siya sa conference room, kahit hindi nakabukas ang pinto, nararamdaman niyang may malamig na simoy at bigat ng hangin. Maging ang pag-upo sa tabi ng glass window ay nagbibigay sa kanya
ng kakaibang takot. Lalo na kapag naiisip niya ang matandang lalaki sa baba. Pinipilit niyang maging normal sa harap ng iba, ngunit sa bawat sandali ay mas lumalalim ang kanyang kuryosidad at takot. Sa isang tahimik na sandali, muling sumulyap si Nick sa koridor patungo sa conference room. Sa isang iglap, parang may dumaan na anino. Mabilis, mahaba ang buhok at nakayuko. Dito muling kumabog ang dibdib niya. Ramil, nakita mo yun? Ano na naman ba yun, Nick? May dumaan, papunta sa may conference room. Nick, wala namang dumaan ah. Baka naman pagod ka lang. Hindi Ramil, gising na gising ako. Tsaka nakita ko talaga eh. Nick, mag-iingat ka na lang. Bandang kalagitnaan ng ship, dumating ang team leader para mag-update sa kanila. Ngunit bago naman umalis, tumingin ito sandali kay Nick. Isang tingin na may halong pag-unawa at babala. Muling bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ng TL niya kagabi. Ngunit sa isip ni Nick, hindi siya kailanman masasanay sa ganoong presensya. Alam niyang bawat araw na lumilipas ay mas lumalapit siya sa kung anumang misteryo ang bumabalot sa gusaling yon. Sa isang sulok ng kanyang isipan, alam din niyang hindi yun matatapos hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan kong malaman. O Nick, bakit tulala ka na naman dyan? Wala Ramil, may iniisip lang ako. Paano kung may ibang dahilan sa lahat ng ito? Nick, tapusin mo na yan. Mahirap na makialam. Kung hindi ako kikilos Ramil, walang ibang gagawa nito. At kung kumilos ka, baka ikaw pa ang sumunod. Mas okay nang malaman ko ang totoo kaysa mabuhay ako sa takot, Ramil. Bahala ka nga dyan, Nick. Pero wag mo na akong isasama dyan. Nanatiling nakatayo si Nick, tila natuklaw ng lamig na gumapang mula talampakan hanggang batok niya. Ang kalye sa harap ng gusali ay halos walang tao. Tanging ilaw mula sa poste ang nagbibigay ng liwanag sa mukha ng matandang kausap niya. Ngunit nang kumurap siya, unti-unting naglaho ang anyo ni Miguel na para bang usok na tinangay ng hangin. Dito napaatras si Nick. Mabilis ang tibok ng puso at isang malamig na hangin ang sumampal sa kanyang muka. Para bang may humaplos sa kanyang balikat. Mahina ngunit sapat para magpatayo ng lahat ng balahibo niya. Sa mga sumunod na segundo, hindi niya na alam kung uuwi ba o papasok pa rin sa kanyang trabaho. Pero pinili niyang pumasok. Habang nakaupo siya sa kanyang station, hindi nawala sa isip niya ang mukha ng matandang lalaki at ang masakit na kwento nito. Ang bawat tunog ng wall clock ay parang martilyo sa kanyang utak at bawat ingay ng telepono ay tila nagbabalik ng alaala ng sinabi ni Miguel sa kanya. Ang wire na ginamit para itlin ang buhay ni Patricia. Ramil, kailangan ko itong makausap mamaya. Seryoso to. Bakit parang kabado ka, Nick? May nangyari na naman ba kagabi? Oo, Ramil. Pero hindi lang basta nagparamdam. May nakausap ako. Nakausap? Sinasabi mo bang multo? Oo, Ramil. Miguel daw ang pangalan niya. Tatay ni Patricia. Patricia? Yung babae sa ikalimang palapag. Hindi siya nagpakamatay, Ramil. Pinatay siya. Nick, huwag kang masyadong maingay. Kailangan nating gumawa ng paraan, Ramil. Hindi pwedeng ganito na lang to. Ay, hindi mo alam kung gaano kalalim ang gulong ito, Nick. Lumalalim ang usapan nila sa labas ng building matapos ang ship. Ang simoy ng madaling araw ay malamig, ngunit mas malamig pa rin ang kaba sa dibdib ni Nick. Ibinunyag ni Ramil na noon pa niya narinig ang pangalan ni Patricia mula sa ilang dating empleyado na basta na lang nawala. Maraming kwento, maraming bersyon pero
iisa lang ang malinaw. May tinatago ang kumpanya. Hindi na nakatulog itong sinik pag-uwi niya. Sa halip na magpahinga, naghagilap siya ng mga lumang balita sa internet tungkol sa gusaling yon. Ngunit tila may puwersang nagtatago sa katotohanan. Walang artikulo, walang police record na malinaw na nagdedetalye sa mga nangyari. Kung totoo ang sinasabi ni Miguel, ibig sabihin may pumatay kay Patricia. At kung buhay pa, malamang nasa paligid pa rin natin. Alam mo ba kung sino yung supervisor niya noon? May idea ako, Nick, pero delikado. Sabihin mo, Ramil. Nick, pag sinabi ko, wala nang atrasan ito. Hindi ako aatras, Ramil. Ang pangalan niya ay Rogelio. TL ngayon sa ibang account sa kabilang floor. Mula sa gabing yon, nagsimulang magmasid si Nick. Pinag-aralan niya ang galaw ni Rogelio. Sa tuwing magka-crash ang elevator sa pagitan ng palapag, nararamdaman ni Nick ang mabigat na presensya sa paligid. Para bang may nagmamatyag sa kanya. Minsan, habang pauwi siya, sumagi naman sa gilid ng mata niya ang imahe ni Miguel. Nakamasid lamang ito. Hindi kumikibo, ngunit malinaw na gabay. Dumating ang isang gabi na halos wala ng tao sa gusali. Nasa station lamang itong si Nick, overtime, nang biglang bumukas ang conference room kahit walang tao ron. Dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim at naglakad papasok. Patricia, andito ka ba? Tulungan mo ako. Nasaan ka? Siya ang pumatay sa akin. Si Rogelio ba? Patahimikan mo siya bago may iba pang sumunod. Pero paano, Patricia? Dalhin mo ang katotohanan sa liwanag. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot ang tinig, biglang sumara ang pinto at namatay ang ilaw. Nang bumukas muli ang ilaw, wala na siya sa conference room. Nasa kanyang station na ulit. Pawis na pawis at hingal, parang walang nakapansin sa nangyari. Kinabukasan, nagpasya si Nick na humanap ng mga dating empleyado na pwedeng magpatunay sa ginawa ni Rogelio. Isa sa kanila ay si Monching, dating agent sa parehong account ni Patricia, na ngayon may maliit na karinderya sa lugar ng Cubao. Monching, ako po si Nick. Dati rin po akong agent sa gusaling yun. Bakit mo ako hinahanap? Tungkol po kay Patricia at kay TL Rogelio. Bakit mo pa binubuksan yan? Dahil hindi po siya nagpakamatay. Pinatay po si Patricia. May mga narinig nga ako noon, pero takot akong magsalita. Kung hindi po tayo kikilos, may susunod pa. May ebidensya ako. Kopya ng CCTV. Tinago ko mula sa IT. Pahiram po. Kailangan natin ito. Kinagabihan sa kanyang maliit na kwarto, pinanood ni Nick ang lumang CCTV file. Nakita niya si Patricia na umiiyak sa conference room habang nakatayo sa harap niya si Rogelio. Hawak ang wire ng telepono. Pumikit naman itong si Nick. Halos ayaw niyang panoorin ang kasunod, pero kailangan. Nang matapos ang video, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Alam niyang ito na ang sandata para makamit ang hustisya, hindi lang para kay Patricia, kundi pati sa ama nitong si Miguel, na ngayon ay isang ligaw na kaluluwa. Sa susunod na araw, dinala ni Nick ang kopya sa isang kaibigang pulis na kilala niya sa presinto na tinatanungan niya noon. Pinangakuan siya nitong iimbestigahan muli ang kaso. Ngunit bago siya makauwi, nakasalubong niya si Rogelio sa hallway ng gusali. Nick, overtime ka na naman kagabi ah. Oo, Rogelio, may tinatapos lang. Alam mo, minsan may mga bagay na mas mabuting hindi pinapakialaman. At minsan, Rogelio, may mga bagay na kailangang ilabas sa liwanag.
Ingat ka sa sinasabi mo, bata. Mas maiging mag-ingat ka din, Rogelio. Nang gabing yon, habang pauwi, nadaanan muli ni Nick ang harapan ng gusali. Doon nakita niya sa gilid ng poste ang anyo ni Miguel. Nakangiti at tumango ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang presensya nito. Parang may bahid ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Nilingon ni Nick ang gusali. Huminga ng malalim at naglakad palayo. Bitbit ang pag-asang matatapos na rin ang matagal ng bangungot ni Patricia. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Tahimik ang buong opisina ng gabing yon. Wala si Ramila. Day off niya. Kaya si Nick ay mag-isang nagpunta sa break room upang magpainit ng kape. Sa mga ganitong oras halos maririnig mo na lang ang ugong ng mga makina at mainang ihip ng aircon. 2:00 na ng madaling araw nang bumalik siya sa loob ng elevator para umakyat muli sa floor nila. Naroon si Rogelio, ang tahimik at medyo mailat na office mate na madalas ay hindi makipag-usap sa kahit sino. Pareho silang nakapasok, walang imikan, tanging tunog ng pag-akyat ng elevator at matigas na paghinga ng dalawa. Ngunit pagdating sa ikalamang palapag, biglang hinila ni Rogelio si Nick pabalik sa loob. Pinindot ang boton patungong ika-10 palapag at dito nagsimula ang hindi inaasahang laban. Oy! Anong ginagawa mo, Rogelio? Bitiwan mo ako! Huwag ka nang makialam, Nick. Para hindi ka na sumunod sa yapak niya. Ano? Sino? Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangang panik. Alam mo na ang tinutukoy ko. Si Patricia. Oo, kilala ko siya. Nakita ko na. At alam ko ang ginawa mo, Rogelio. Tumahimik ka. Wala kang patunay. Hindi ko kailangan ng patunay para maramdaman ang bigat ng ginawa mo, Rogelio. Pero bago mo masabi kahit na ano, sisiguraduhin kong wala ka nang masasabi. Subukan mo lang. Nagtagisan ng lakas ang dalawa sa makitid na espasyo ng elevator. Tinulak ni Rogelio si Nick sa pader. Tinangkang sakalin gamit ang kamay na nanginginig sa galit. Pilit namang inilayo ni Nick ang leeg niya. Sinipa niya si Rogelio sa tadyang nito para makawala. Mabilis ang palitan ng atake. Mga suntok na bumabagsak sa balikat, tiyan at muka habang patuloy ang laban. Naramdaman ni Nick ang lalong pagbilis ng tibok ng puso niya, kasabay ng kaba at matinding takot. Ngunit pagdating nila sa ika-10 palapag, dito bumukas ang pinto at doon parehong nanlaki ang mga mata nila sa nakitang imahe. Si Patricia nakatayo sa gitna ng pasilyo, maputla, luhaan at may markang tila bakas ng wire sa leeg nito. Hindi maaari ito. Patricia! Umalis ka. Hindi kita tinata. Nakikita ko ang lahat. Alam ko ang lahat. Hindi. Wala akong kasalanan. Ano pong idadahilan mo, Rogelio? Si Patricia na mismo ang nagsasabi sa'yo. Hindi totoo ito. Sa isang iglap, umatras si Rogelio. Tila natutulala at nanginginig. Mula sa mata niya ay tumulo ang luha. Ngunit agad siyang tumakbo palayo sa pasilyo. Si Patricia naman ay unti-unting naglaho. Kasama ng malamig na simoy ng hangin na pumasok sa elevator. Naiwan si Nick, sugatan at hingal. Hanggang sa makita siya ng ilang kasama na nagtataka kung bakit siya nasa itaas na palapag. Agad naman silang tumawag ng pulis at doon nagsimula ang pagbubunyag ng lahat ng katotohanan. Kayo po ba si Nick? Kayo raw ang huling nakasama ni Rogelio bago namin siya nahuli. Opo, sir.
Siya po ang pumatay kay Patricia. May ebidensya na kami mula sa CCTV. Matagal na naming sinusundan ang kasong ito. Salamat po, sir. Sa wakas, makakamit na rin po ni Patricia ang hustisya. At salamat sa tapang mo, iyo. Kung hindi dahil sa'yo, baka tumagal pa bago siya nahuli. Pero baka hindi ko po ito nagawa kung nag-iisa lang ako. Anong ibig mong sabihin, iyo? May tumulong po sa akin kahit wala na siya sa mundong ito. Natapos ang imbestigasyon at si Rogelio ay tuluyang kinasuhan at nakulong. Ngunit si Nick, bagamat nakadama ng ginhawa, ay hindi na muling naging kagaya ng dati. Alam niyang ang karanasang iyon ay tatatak sa kanyang isipan. Ilang linggo matapos ang pangyayari, umalis na siya sa kanyang trabaho at muli nang bumalik sa Negros. Sa bawat gabi bago naman siya matulog, sumasagi pa rin sa kanya ang imahe ni Patricia. Hindi na bilang isang multo na puno ng galit, kundi isang kaluluwa na sa wakas ay nakahanap na ng katahimikan. Mula noon, naging mas tahimik na ang buhay ni Nick sa kanilang probinsya. Minsan ay nag-iisa siyang naglalakad sa tabing dagat. Iniisip kung bakit siya ang nasangkot sa isang kwento ng puno ng kadiliman at kababalaghan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang mahalaga ang naging papel niya dahil sa tapang at paninindigan. Naipaglaban niya ang hustisya para sa isang kaluluwang matagal nang nangungulila sa tunay na katarungan. At kahit na may takot pa rin sa kanyang puso, dala niya ang isang aral na minsan ang pinaka mabibigat na laban ay nangyayari sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Tulad na lamang sa loob ng isang elevator o sa gitna ng dilim o di kaya ay sa conference room. Wakas.